Magandang hapon po mga beloved sa June 26 at ang title po natin may panginginig na takot sa Diyos, Philippians 2:12, Psalm awit 2:11, awit 119, 120 po. So kayo na lang po sana magbasa niyan at medyo masama talaga katawan ko at sa mga gusto pong tumulong po sa akin kasi kailangan ko talaga magpa-check up na. 3 months na ako nakakapagpa-check up, medyo lumalala na yata yung tenga ko. Nakalagay po yung GCash number ko dyan. So siguro kung sino na lang po yung hipuin po ng Panginoon, kung ano po yung pasya ng puso nyo, kahit 50 pesos yan or ano, ay malugod ko pong tatanggapin at ako po ay nagpapasalamat na in advance po. Yan, so glory to God. At saka yung, dati kasi inaasikaso ko yung house ko, nung hindi pa nga nabebenta po, ay nakalista talaga yung kailangan ko, priority ko. At inano pa nga, parang niremind pa ako ng kapatid ko, yung MaxiCare. Para sa akin, sa pamilya ko po, kasi ako number 1, pabalik-balik ako sa ospital, and then yung mga anak ko nga, asawa ko pa. So, anong nangyari nga, hindi ko na nangyari, hindi na ano, kasi nakalimutan ko na after na, yung nga, maitulong po natin sa iba, yan, kumbaga ay, basta magamit po yung pera. So, at, ayun nga, ngayon na ay kailangan ko na talaga magpa-doktor po. At sa mga post ko po, kung napansin nyo, misa nag-edit ako. Kasi pag binubulong sa akin ng Panginoon na mali yung wordings mo, ganyan, chinecheck ko po talaga kahit sa video po. So, kahapon nga ay, di ba, yung video natin. So, dahil sa kasalanan, maling nagtuturo po ang mga magnanakaw or gumagawa ng katiwalian ngayon. Dati mahirap lang. Ngayon, mga mayaman na, mga edukado pa, di ba po, wala nang takot sa Diyos kasi hindi nila alam na napakahirap ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos po. Talaga nakakatakot po. So, purihin po ang Panginoon. At yung kagabi nga ay minawatch po akong video. Yung isa ay nakulong ng 15 years dahil sa nakapatay at nakulong uli ng 10 months. Yan po. At sabi niya, kasi ito hindi ko po alam, na legit talaga as per him. Yun po, binalikan ko sana kanina kaya lang mahaba kasi yung video, hindi ko na alam saan portion yun. So, meron talagang naka-aircon po sa loob ng kulungan dito sa Pilipinas na ang nagagawa ng pera talaga, lahat ay pwedeng bayaran po kahit ng gobyerno, 'di ba po? At alam natin 'yan sa mga Pixars po, 'di ba? So, yan po rin po Panginoon. Tawag dito, na-touch lang ako doon sa sinabi niya na yung nawala yung parents niya. Pag nawala yung parents mo, napakahirap. Totoo po talaga. Dahil dati, pagka talaga ako nabubuntis, umuwi talaga ako dito po kasi ang nanay ko, siya nag-aalaga, yung umaan talaga sa akin sa pagbubuntis ko po. Kaya, nung nawala yung parents ko, lalo na nga nanay ko, sobrang lungkot talaga ako. Maalala mo talaga yung mga pangaral niya, yan po. So, po rin po, Panginoon. At yung isa naman, tinanong po ng interviewer na ano yung lowest point niya. Although, ito ay verified talaga na totoo po talaga. So, sabi niya kasi nung nalasing siya, one time nalasing siya, na kinurse niya yung Panginoon, sabi niya, ako yung Diyos. Sabi niya gano'n, siya lang yung Diyos. So, anong nangyayari, ginising siya ng yaya niya. Hindi, umulan the next day, ginising siya ng yaya niya, and then, lunod yung mga mga Mazda niya, yung mga mamahalin niyang sasakyan. And din yung painting na bibilin sana sa kanya, ayaw niya ibenta kasi ayaw niya talagang ibenta po. Yan, kasi kumbaga mawawala yung value. So, nawalan siya ng lumutang yung painting, yung bahay na worth 2 million po. So, ang laki nang naano sa kanya, bukod pa yung kotse yata. Painting pa lang alone ay 2 million na pag kinurse natin na ang Panginoon, kasi alam na natin yan, pag ang Diyos ay sinabihan mo na masama or anak ng Diyos, talagang babalik sa'yo ang lahat ng pag-course mo. Ganyan po, yun po yung totoo talaga. Kaya nga sabi ko, ako po'y takot na takot pag hindi ako nakasunod sa Panginoon. Although talagang alam niya kagalagayan ko, everyday pag morning po, sinasabi ko talaga, Lord, palakasin mo lang ako. Sabi kong ganon, alam ko na marami ako hindi nagagawa, pero hindi ko na kasi talagang kayang tumayo. May time po talaga na parang gusto ko 24 hours na kahiga. Yan po. So, purihin po ang Panginoon na, at eto nga sa asawa ko po, sa mahal kong asawa, pasensya na ilang beses na siyang binigyan ng
ng warning ng Panginoon. Yung nga yung sinira yung yung dryer namin, ng washing machine. Bago niya pa sabihin sa akin, nasabi na ng Panginoon. At yung, kasi nga yung sobrang pagkapiloso po niya, kayabangan niya po. So, 2 times na nga siya. Naisabi ko na to sa live ko before, na 2 times na siyang bumagsak. Hirap siyang tumayo. At saka yung pangalawang time niya nga ay yung muti ka talaga siya mapaluhod. Yung isa bumagsak na talaga, na kumbaga pa-stroke na talaga po. At mostly, eto po sa sa aking pagka-notice sa mga tao na nanlait sa akin or gumawa ng mali, kalimitan ang ganti ng Panginoon stroke din. Para siguro malaman nila kung gaano yung hirap na dinaranas ko po. Yan, at sa biyaya nga ng Panginoon, buhay pa tayo, yan po. So, pinaparamdam din sa kanila na mahirap talaga. Yan, kaya wag mo rin kukutiin yung anak ng Diyos na nagpapagal, naghihirap, at babalik sa iyo lahat ng inaano mo. So, yun po, kasi at ito nga nung isang araw, kasi sabi ko ipasok na yung damit kasi umuulan. So, sabi niya, hindi umuulan. So, anong nangyari, nung sumagot siya na parang pabalang, hindi nila ako sinunod kasi yung damit na nilaban na sa labas, pati yung kambing. So, anong nangyari, after a while, umulan na malakas. And then, after yun nga, nakita nila, nagmadali sila ng anak ko. After nun, tumila po yung ulan. So, purihin po ang Panginoon na ako, kahit na ako ay hirap na hirap magsalita, may sakit na, pero lagi kong karanasan ang tulong ng Diyos. Hindi ko sila pinag-pray. Yan, hindi ako nag-curse. Yan po. Pero ang tulong ng Diyos ay lagi nandyan. Basta magtapat lang po tayo sa Panginoon. Tayo po'y gumawa ng kabutihan. Pag ginawa ka ng kasamaan, ipag-pray mo lang, wag mong gantihan po. Yan po ay Romans 12:19, ang Diyos ang gaganti. No po, pray po ang Panginoon. At sabi sa Isaiah 13:11-13, aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang masama dahil sa kanilang kabuktutan, at aking patitigilin ang kahabugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng malulupit, at saka aking gagawin na mas bihira ang mga tao kaysa dalisay na ginto, at ang sangkatauhan kaysa gito ng Ophir. Kaya't aking yayanigin ang kalangitan, at ang lupa ay yayanigin mula sa kanyang dako, at sa poot ng Panginoon ng mga hukbo, at sa araw ng kanyang mabangis na galit. So sa Hebreo 12:26-29 po, sabi dito, sa pagkakataong iyon niyanig ng kanyang tinig ang lupa, subalit ngayon nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Ngayon ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig na pag-aalis ng mga bagay na niyanig gaya ng mga bagay na ginawa upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya tinanggap natin ang salitang ang isang kahariang hindi mayayanig. Magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay maihandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot po. Sapagkat ang Diyos natin ay siyang apoy na tumutupok. So sa atin pong lahat, matakot po tayo sa Panginoon. Napakahirap mahulog sa kamay ng buhay na Panginoon po, na kaya nga pinipilit ko po agawin sa apoy ang mga tao. Marami pang hindi nakakaalam yan po na mapupunta sa impyerno pag hindi sila tumanggap ng kaligtasan sa tunay na paglilingkod. Kaya yung nakikita po natin, eto na po yung galit ng Diyos, yung lumilitaw. Ngayon na nahayag po, ito po yung galit ng Diyos, na lahat ng ginawa mo sa dilim ay malalantad sa liwanag po. Purihin po Panginoon, sana po yung hipuin na lang ng Diyos, kung sino na lang hipuin po ang makatulong po sa akin. Yan, andyan po yung GCash number ko. Salamat po, and to God be all the glory.